ang simpleng pagkikita ni Vong Navarro at Denise Cornejo sa isang matinding legal battle na kinaharap nila sa loob ng 10 taon. Para sa kaalaman ng mga tagapakinig, tinipon namin ang mga petsa at mga halagang pangyayari base sa mga resolusyon ng korte, sinumpa ang salaysay at mga panayam ng mga sangkot sa issue. Nasubaybayan ng marami at iba pang online news sites sa mga pahayagan at television newscast ang pag-usad ng kaso mula nang pumutok ang issue noong January 2024. Nailathala din sa March 2014 issue ng Yes Magazine ang buong sinumpaang salaysay ni Vong, Denise at Cedric na nagdetalye ng kanilang bersyon ng pangyayari noong gabi ng January 22 sa Forbes Wood Heights Condominium, Taguig City. 2011, first meeting. Sa product launch ng isang kilalang shoe brand sa Glorieta, unang nagkakilala sina Denise at Vong. Ayon kay Denise, namimili siya noon ng sapatos para sa kanyang mga kapatid na lalaki nang mapansing nakatitig sa kanya at biglang tinura ni Vong. Ang ganda talaga. Nakuha raw ni Vong ang kanyang mobile number mula sa isang staff na nanghingi ng contact details si Denise noong mismong event. Ilang araw ang lumipas bago siya tinawagan ni Vong na nakikipagkaibigan sa kanya. Mula noon ay madalas daw siya nitong kamustahin sa pamamagitan ng pagpapadala ng text messages at pag-follow sa Facebook fanpage niya. Tumugma ito sa kwento ni Vong na una niyang nakita si Denise sa isang shoe store kung saan hiningi niya ang numero ng dalaga. Inamin din niya nagkapalitan sila ng mga mensahe ni Denise via text messaging at Facebook noon. Ngunit matagal ding natigil ang kanilang komunikasyon. 2013, turned down invitations. Bago magtapos ang 2013 ay muling nanumbalik ang komunikasyon sa pagitan ni Denise at Vong sa pamamagitan ng Viber. Ayon kay Denise, panayang kulit sa kanya ni Vong sa Viber at Facebook na kumain sila sa labas. Ngunit ilang beses daw tinanggihan ng dalaga si Vong at palaging idinadahilan ang kanyang pagiging abala sa trabaho. January 17, 2014, Meet Up, Denise's version. Kinalaunan ay naging palagay na ang loob ni Denise kay Vong, kaya pumayag siyang makipagkita rito noong gabi ng January 17. Pumayag si Denise na papuntahin si Vong sa kanyang condo unit sa Forbes Wood Heights Condominium upang makaiwas sa chismis gawa ng celebrity status nito. Kampante din daw ang dalaga na patuloyin si Vong dahil inaasahan niyang sasamahan sila ng kanyang kaibigang babae. Ayon rin sa sinumpaang salaysay ni Denise, siya mismo ang sumalubong kay Vong sa lobby ng kondo at sabay silang pumanhik sa kanyang unit. Pumwesto raw sa sofa si Vong habang si Denise naman ay nagtungo sa kanyang study table at nagtapos ang trabaho gamit ang kanyang laptop. Hindi sila gaano nakapagkwentuhan kaya biniro siya ni Vong at sinabing, "Ano ba yan? Magkikita tayo tapos trabaho ng trabaho. Hindi ka nag-e-entertain na." Sumagot daw si Denise at sinabing hinihintay pa niya ang pagdating ng kanyang kaibigan bago sila magsama-samang mag-hangout. Sa huli, nagpasya si Denise na pauwiin na lamang si Vong matapos tumawag ang kanyang kaibigan at sinabing hindi na ito makakapunta sa kondo. January 17, 2014, Meet Up, Vong's version. Sa sinumpaang salaysay ni Vong, idinetali niyang may namagitang intimate moment sa pagitan nila ni Denise noong gabi ng January 17. Una ay uminom daw sila ng isang boteng white wine sa sala ng condo unit ng dalaga. Pagkatapos ay nagsimula sila nagkulitan sa sofa at saka itinuloy ang kanilang intimate moment sa kama ni Denise. Ngunit nilinaw ni Vong na hindi all the way ang nangyaring kulitan sa pagitan nila ni Denise hanggang sa nagpasya siyang umalis ng condo unit ng dalaga bandang 1:30 a.m. ng 18th of January 2014. Bandang 2:35 a.m. nakatanggap daw si Vong ng tawag sa telepono mula kay Denise. Nasundan pa ito ng isang text message kung saan tinawag ni Denise na sweetie si Vong at malambing na nangungulit na magkita silang muli.
January 22, 2014 incident, Vong Navarro's version. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Vong, 10:45 PM ng January 22 nang dumating siya sa Forbeswood Heights condominium sa Taguig City. Ito ang petsa kung kailan napagkasunduan nilang bibisitahin niya si Denise sa kondo nito. Noong gabing iyon, ay galing si Vong sa isang restaurant sa The Fort, Taguig City at may dala pang take-out food para sa dalaga. Base sa instructions si Denise, diretsyong nagtungo si Vong sa unit nito sa second floor ng Forbeswood Heights condominium. Nagkasalubong daw sila sa may bandang elevator sa second floor ng kondo, kung saan sinabi ni Denise, "Ginulat mo naman ako, hindi pa ako nakapaglinis." Sabay na pumasok sina Vong at Denise sa loob ng unit ng dalaga. Ilang saglit lang pagkatapos ilapag ni Vong sa mesa ang dala niyang pagkain. Napansin ng actor TV host na lumabas ng condo unit si Denise. Pagkatapos, ay laking gulat ni Vong nang bigla na lang may lumabas na dalawang lalaki mula sa kwarto ni Denise. Sa puntong ito, tinutukan ng baril, piniringan, ginapos, pinagsusuntok at pinagsisipa si Vong ng dalawang lalaki. Maya-maya pa ay may dumating pang ibang kalalakihan na tumulong sa paggulpi kay Vong. Kwento pa ni Vong, hinubad ng mga ito ang mga pang-ibaba niyang kasuotan at kinuna ng video ang masela na bahagi ng kanyang katawan. Tinutukan umano siya ng baril habang pilit na pinapasabi sa kanya sa harap ng kamera ang mga katagang, "Ako si Vong Navarro. Nirape ko ang kaibigan ko." Walang nagawa si Vong kundi sundin ang mga pinag-uutos sa kanya na lalaking gumulpi sa kanya. Ito ay isa sa kadahilan ng pinagbantaan daw ng mga ito na papatayin siya at ang kanyang pamilya. Pilit din umanong pinagbabayad si Vong ng malaking halaga para sa damage kay Denise. January 22, 2014, incident, Denise's version. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Denise, kampante siyang papuntahin si Vong sa kanyang condo unit noong gabi ng January 22. Ito ay sa kadahilan ng inaasahan niya ang pagdating ng iba pang kaibigan na nakatakda niyang kitain noong gabing ring yun. Pagdating ni Vong sa kanyang unit, nagtungo si Denise sa kusina upang iligpit ang kanyang pinagkainan. Sinundan daw siya ng TV actor host, lumapit sa tabi niya at hinaplos-haplos ang kanyang buhok, likod at braso. Nakaramdam ng pagkailang si Denise kaya sinuway niya si Vong at sinabing, "Kuya, ayaw ko. Sorry, hindi ko to magagawa." Sa puntong iyon ay ginamitan umano siya ng lakas ni Vong, puwersahang kinaladkad papuntang sofa sa may sala at sinimula umanong gahasain. Pilit na nanlaban si Denise kaya saglit siyang nakawala at nakatakbo papunta sa kwarto. Ngunit mabilis daw siyang nasundan ni Vong at pinagsamantalahan. Ilang sandali pa ay dumating ang mga kaibigan ni Denise at nadatnan daw ang ginagawang karahasan ni Vong. Sa tulong ng mga ito ay nakawala si Denise mula sa pagkakadaga ni Vong. Agad daw tumakbo ang dalaga papunta sa kaibigan niyang babae na kasamang nagbigay ng saklolo sa kanya. Bagamat hysterical siya noong una. Nang kumalma si Denise ay nagpasya siyang dalhin nila si Vong sa presinto upang ipablotter ang panghahalay na ginawa nito sa kanya. January 23 to February 6, 2014. Ito ang itinagal ni Vong sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City kung saan na-confine siya matapos ang pambubugbog na sinapit sa grupo ni Cedric at Denise. Bukod sa tinamong mga sugat, sumailalim din si Vong sa therapy matapos siyang ma-diagnose ng isang psychiatrist ng pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder. Sanhi ito ng physical, emotional, psychological, and social trauma ni Vong dahil sa insidente, ayon sa testimonya ng psychiatrist na tumingin sa aktor. January 24, 2014, ang balitang na-confine si Vong sa ospital matapos siyang gulpihin ng 6 na kalalakihan sa isang condo sa The Fort, Taguig City. Ngunit hindi pinangalanan ng talent manager ni Vong na si Chito Ronyo kung sino ang mga suspects sa pagbubugbog sa actor-host. Tumanggi rin magbigay ng iba pang detalye si Chito Ronyo kung bakit sinapit iyon ni Vong. January 25, 2014, The Police Blotter Entry. Naulat sa primetime newscast ng GMA Network sa 24 oras ang tungkol sa police blotter
kung saan nakasaad ang attempted rape complaint ng isang 22-year-old na estudyante laban kay Vong. Sa kabuuan ng blotter report ay nailathala sa Yes Magazine March 2014 ang issue. Dito, pinangalanan ni Denise sina Cedric Lee at Bernice Lee bilang mga kaibigan niyang tumulong sa pagsasagawa ng citizen arrest laban kay Vong. Nadatnan di umano ni na Cedric at Bernice na tangkang gagahasain ni Vong si Denise na pilit umanong nanlaban sa aktor. Sa kabila nito, nakasaad din sa police blotter na hindi interesado si Denise sa magsampa ng reklamo laban kay Vong. January 26, 2014, Vong names assailants. Sa isang ulat noong January 26, kinumpirma ng legal counsel ni Vong na si Attorney Alma Malyonga na totoong ipinablotter si Vong ng isang 22-year-old complainant. Ngunit nilinaw ng abogada na pawang kasinungalingan ng alegasyong panggagahasa laban sa aktor TV host. January 26 din, nang unang isinawalat ni Vong sa isang tape interview ng Buzz ng Bayan kung ano ang kwento sa likod ng nangyaring pambubugbog sa kanya noong gabi ng January 22. Dito unang pinangalanan ni Vong sina Denise Cornejo at Cedric Lee na siyang may pakana ng nangyaring karahasan sa kanya. January 27, 2014, Denise, Cedric, Vong story. Isang araw pagkatapos ng revelasyon ni Vong sa Buzz ng Bayan, lumantad si Denise Cornejo sa publiko at nagpaunlak ng panayam sa iba't ibang media outfit. Ibinahagi niya na parang kapatid ang turing niya sa actor-host kaya sobra raw siyang nasaktan sa ginawa nitong tangkang panghahalay sa kanya. Maging si Cedric Lee ay nagpaunlak ng panayam sa media upang bigyang linaw ang pagkakasangkot niya sa pambubugbog kay Vong. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Cedric na si Vong ang nagmakaawa kay Denise na huwag magsampa ng reklamong rape dahil nais umanong protektahan ng actor TV host ang pamilya at showbiz career nito. Ani Cedric, ngayon siya pa ang lumabas, binaliktad pa kami. Dito rin nilinaw ni Cedric na wala silang relasyon ni Denise na higit pa sa pagiging magkaibigan. 2 years na silang magkaibigan ni Denise, ngunit mas malapit daw ito sa kanyang kapatid na si Bernice na 4 years ng kaibigan ng modelo. Itinanggi din ni Cedric na tinangka niyang pagkakwartahan si Vong. Ayon kay Cedric, hinihingi niya 1 million mula kay Vong ay danyos para sa nasirang kagamitan sa kondo ni Denise. Ito ay nang upakan daw ng kanyang grupo si Vong na di umano'y nahuli nilang ginagawa ng dahas si Denise. January 28, 2014, Vong's multiple complaints. Noong January 28, formal na naghain sa DOJ ang kampo ni Vong na reklamong serious illegal detention, serious physical injuries, grave threat, grave coercion at blackmail laban sa grupo ni Denise at Cedric. Sabi ni Attorney Malyonga, ang legal counsel ni Vong, the fact of the matter is that Vong Navarro was illegally detained. I think he was tied up and he was forced to go to a place he did not want to go. He was deprived of his liberty for that purpose of doing the bidding of these people. We will not argue the legal merits, but in the meantime, the facts are clear.